pang sound check. Ha? Isa pa daw sound check. Mic test, 1, 2, 3. Hello, sir. Good morning po. Morning po. Ma'am Raquel. Hello, ma'am. Finally, natuloy din. Sir, anong name nyo? Ray. Sir Ray. Oo. Aba. So, andito po tayo sa Delo Verges Agri Farm. Yun po yung apelyido nyo, ma'am. Apa. Tingin kayo dito. Apo. Tuloy-tuloy Si na tayo. Mrs. pag ano, pag umaga, pag nagigising ako ng mga alas 3, at anong pinapanood mo na naman? Agri na naman. Nawawala sir sa tabi ko. Ikaw palang pinapanood. Tara po, tour na natin sila para ano, medyo hindi pa Ma'am. mainit. Apo, habang hindi pa mainit. Opo. Sige, try natin. Sige po. Oo. Talay na tayo, tatay. Okay, let's go, let's go. Opo. Ito po yung holding area po namin pagka ano, puro mga made of scrap materials po. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron na naman tayong tour, Yes, ma'am. sir. Opo. Babalik tayo ng Vietnam. Vietnam Sir ulit. Bobby. Okay. Opo. Pero this time, pupunta po tayong Mekong Delta ng Vietnam. Ayan. So, ang topic po natin ay Vietnam Rice and Fruit Orchard Tour. Sa June 4 to 8. Ayan. Ang tawag po nila dito sa Mekong Delta ay the Rice Bowl of Vietnam. Sisilipin po natin yung mismong farm ng mga Vietnamese. Aha. At the same time, sisilip din po tayo doon sa mga milling kakagulat kasi nga talagang parang from yung bigas po nila dumadating doon sa mga rice mills ng nakabarge using the Mekong Delta. Tapos hinihigop na lang po siya ng machine. Dire-diretso na po yun. In 8 to 12 hours, lalabas po yung bigas. Bigas na. Guava, ayan, dragon fruit, durian, langka. Jackfruit. Open na yung registration. Open na po yung registration. Open na po. Just send us a message sa Inspired Learning Tours Facebook page. Yun po yung pinakamabilis. May pa-fruit buffet ka ba, Ay, ma'am? syempre po. Sa Vietnam lang Laging po. looking forward yan sa fruit buffet. Dalawa pala yung aabangan mo. Oo, durian at Durian at bayabas. Kasama po ako sa tour na to. Magkita-kita po tayo. Oo, kasama po ulit si Sir Buddy and his team. Kasama po ang agribusiness, how it works sa tour na to. Mag-register na po kayo. Sigurado, hindi po kayo magsisisi. Salamat po. Ma'am Raquel, Sir Ray, matagal na kayo itong negosyo nyo na taro? 2016 po. Dito po kami nag-umpisa. Kaya ayaw namin tong tanggalin. 200 square meter dati. Yun. Patas, unang harvest namin 4 kilos. Yun, dinala ko dun sa buyer dahil nag-umpisa kami. Napagkwentuhan kami ng ninong namin sa kasal na na maganda yung taro. Ito, puro pala yan ito. Pag tinignan mo, flat talaga siya. Oh, I see. Oh, ngayon, na-convert namin dahil dito may nyug, may mga punong kahoy, yung palay pag medyo nasishade na ng mahina na yung ng harvest. puno. Oo. Kaya sabi ko, ma, hiramin ka ako namin yung mga taro doon, tanim namin. Sinong bibili niyan? Wala naman. Opo, dito kasi Sir Buddy sa amin Yes, yung ma'am. taro, hinihingi lang namin. Hinihingi lang. Hinihingi lang. Kaya sabi ni Mama, sino ngayong bibili nun? Hinihingi lang ngayon. Oh, by the way, nakita natin si Ma'am Raquel doon sa exhibit ng DTI sa Opo. Mega Mall. Last year pa po Yes yun, ma'am, po. no? Anong tagal July, bago tayo natuloy? 2024 yun, Sir Buddy. At naluto ko yung taro na binigay mo. Ano po to? Yan po ay red tilapia. Red tilapia. Galing po yan, sir, sa Bifar. Sa before. Opo. Alam nyo,
finally, nakakita rin ako ng taro farm. Kasi sa Taiwan, ang gaganda ng taro farm nila. Sabi ko, bakit walang ganito sa Pilipinas? Meron pala, hindi ko lang alam. Eto na. Dahon din po yung ano nila. Ayun ang hindi ko pa alam anong ginagawa nila. Pero, ano talaga, ganito rin, yung nakalinya-linya. Opo, oo. Anong year po yung inumpisahan nyo ito? 20, yun po. Yung 2016. Yung area pa lang na yun. Pagkatapos, after 4 months, di nagland prep na panibagong nung palay, magtatanim na naman. Sabi ko, pero nung unang harvest namin, lugi talaga. Magkano lang, 40 pesos yung bili 4 na kilo. Talo mo na sa labor. O di, kaya ginawa namin. Sabi ko, may mga supling, ilipat ka ako, magdagdag tayo ng dito. Ito na naman. Hanggang sa dumami. Ngayon, baliktad na. Buti hindi ka na-discourage doon sa 40 pesos na benta mo. Na-discourage po talaga. Kaya lang, ayaw kong mapaya kay mama. Dahil siyempre, sabi ni mama, hindi naman siya tumanggi, hindi naman hindi naman umuo. Yung sabi niya lang, kaya yung nandun sa taas, yung kunkarayan, pasigihon. Ang ibig sabihin po nun, kung mabuti, ipagpatuloy. So yun yung pinakano namin ngayon. I see. Tapos ang ganda ng farm nyo, parang park na rin, no? Ano lang po ito, wala namang talaga sa plano. Oy, mga American lemon din, no? Opo. Ginawa po namin barrier. Dahil ito po kasi iba yung may-ari. So, kamag-anak din namin. Ayaw namang i-convert dahil yung sa sa pag-share dun sa may-ari ng lupa. O kaya, ito po, naka-PGS yan yung Participatory Guaranteed System ng sa organic, yung half hectare. I see. Pero ito, po, kaya naglagay kami ng barrier. Ang daming lemon, ha? Ganyan ho kasipag magbunga yan. Ganyan kasipag, sir. Tuloy-tuloy po yan. Ba't yung lemon ko hindi namumunga? Ito po, naglagay kami ng May swimming pool pa. Pero, maano na. Makakaano po, yung instead na ituloy dyan sa patubig, iniimbak muna namin dyan. Halimbawa, pag may gustong maligo, yan, wala po kami water treatment. And then eventually, pwedeng pandilig. Opo. Yan sa taruhan, yan sa gabihan. Flat, opo. Pagkatapos po nila, minsan pag mga ilang araw, pinapag-green namin para pagkain ng isda sa baba. Yung algae niya. Ganda ng concept. Ano lang po ito? Pinaguhukay lang, pinaguhukay. Manual lang, sir. Ganito po yun. Noong una po, ganyan yan. Patag talaga. Patag na pala kaya yan. lang nung 2018, merong from Manila na yung buyer na sa export. Pagtayo doon. Pagtayo doon niya, hindi nakatayong ganyan. Parang inobserbahan ko. Parang naboboard ka ako, wala man lang makita. Puro gabi yung wala nang ibang wala nang ibang, samantalang ngayon, pag pupunta, bago kasi sa umorder ng volume, muna po yan magpa-farm visit muna. Habang naglalakad, kwentuhan, paikot. Pag dating namin doon, mag-iiwan na ng PO. So doon po nag-uumpisa yung namin. Ang bilis ng ang bilis nung transaction. Opo. Wala naman kaming sinusunod na, kumbaga, natutunan lang namin. Saan daw nila dinadala? Ano po yan? US, Europe, UAE. Na po Filipino rin ang buyer nila? Yung ibang natuto na rin pong yung ibang lahi na Opo. Kumain yung ng gabi. sasabi nung pinapa-polarize daw. Di ko Pero magtataka ka dahil alam mo, imagine ilang tonelada yung ilalabas mo. Pataas kung lahat Pilipino yung kakain. Hindi ka naman yung weekly na namin. So inuubos nila ang production ninyo? Ma'am, Opo. Sir? Naghahabol po kami ng Naghahabol. Last month. Kailangan pa kayong mag-expand. Opo. So pwede niya kayong kumuha sa ibang farmers. Pero po, fresh ang kinukuha po namin. Since meron po kaming mechanical dryer na finabricate din po nila. Yung process. Para malinis din po ang quality po natin. Ang linis nga Ang ganda ng packaging. So ilang hektarya po ito? Yung sa amin po, itong nandito po, nasa 1.9 hectares lang ito. Pero yung sa labas namin, nasa lahat, nasa 6 hectares. Yung sa amin. Pero yung kinoconsolidate na namin ngayon,
Oh. Yung farm partner namin, nasa 30, more or less nasa 30 hectares. 30 hectares na yung Opo. consolidated. Opo. Yung sa inyo mga 7, 6. 6 hectares. Opo. Wow. Dito kasi yung lupa, depleted na eh. Matagal ng ano. O ang ano lang na once a year kami nag-apply ng ng chicken dung Oh. upon land prep. Acidic ba? Opo. Pero sa labas, pwede pong pwede kami mag-fertilizer. Every 2 to 4 harvest. Yung Ano interval. pong variety ng taro ito? Tinahig po. Tinahig, native ng kumbaga ng Ng bula, ng Bicol. ng Bicol. Oo. Karamihan po nito tissue culture. Binigyan kami ng 200 na planting materials ni DA. Saan galing to? Noon. Kung tissue culture niya? Dito rin po sa diyan sa Karatig na Bayan. Oh. Katapos, yun po, pagsusupling, ililipat ko. Oh. Kaya dumami ng dumami. Mabilis naman ito. 5 to 6 months. Magsusupling na, marami na. Kaya ganun po magparami ng ang bilis magpadami ng taro. Yan po, tanglad. May mga buyer din kami. I-integrate din po natin ng tanglad. May buyer din po tayo. May buyer din Involved. yan. Opo. Export din? Hindi Local pa lang pinaprocess po din ata po nila. pinaprocess nila. Mga tea siguro. So, ang gusto niya talaga yung may tubig-tubig. Opo, laging basa. Naging basa. Uy, masarap to. Yung balimbing. Wala pong bunga ngayon. Wala pong- Yung Meron. miracle Pero fruit. ang ano din Marami yan. bunga din. Ito po, kaya ganito yung itsura. Ano to field trial ng DOST. Oh. Collaboration with DOST Picard? Hindi ko po Parang naka-collaborate po funded sila po sa nila. sa Central Bicol State University, University of Agriculture. Yung university diyan sa diyan sa Pili. O iba-iba pong variety. Oh, I see. Pero kung makita nyo po, yan, katulad niyan, medyo matagal-tagal bago siya. Almost na to mag-1 taon na. Oh. Yan, Bicol Purple. Pero ito yung namin, dahil may bakante, tanim ang kako ng tinahig. Kung mapapansin nyo, tinahig pa rin yung maganda. Tinahig pa rin yung maganda. Oo. Kumpara doon sa iba. So, yung tinahig yung talagang yung Yan po yung talagang- bagay dito. Dati po, 7 cultivars ito. Mm. Patapos, iniwan namin yung tinahig. Yung iba kasi lumiliit bigla. Yung dahon. Pero si UPLB, pumunta din dito. Pinag-aralan nila yung lahat ng cultivars dito sa Pilipinas. Halos parang-parehas, iba-iba lang yung pangalan. Iba-iba lang Oo. pangalan. Pero yung karakteristik niya po, nung pinag-consolidate nila, lang talaga, ilan lang. Nababago lang yung, halimbawa, yung Kensol sa Quezon. Iba naman yung pangalan dito. Sa Vizca po, pumunta rin ang Vizca rito. Di ba may research din sila ng Gabi Ay, wala Sa po. Visayas. Visayas na kasi Hindi naman humalamok ito. Ay, hindi naman po. Ngayon po, 2 months ago pa lang, pinag-aaralan namin na i-mulch yung yung coco, niya, Coco fiber. coco Coco fiber. fiber. Opo. Para maiwasan din po yung weeding. Kasi pagka mga simulang first to 3 months po. Talaga mabilis yung damo. Mabilis po Lalo yung pag walang damo. tubig. So pag linagyan mo ng yung lupa, tatakpan mo ng coco fiber Opo. Opo. bago submerge sa tubig. Yan, Opo. opo. Mas matagal po siya, lalo yung iniinit ngayon. Kaya halata namin, tingnan mo, na po siya, green na green. Patapos kumpara doon sa maliliit yung dahon ngayon dahil tag-init. So pag tag-init, bumabagal ang production. Opo, pero pag yun sa lugar na matubig, mas maganda po at mas madaling mag-process dahil mainit. Gusto niya mainit na matubig. Opo. Pero pag pero pag tag-ulan, mas magaganda yung dahon. Ang problema naman yung pag-process. Kasi mahirap magtuyo. Mahirap magtuyo. O Pero may kaya- mechanical may dryer, mechanical ka naman, dryer sir. kami. Okay lang yan. Yun okay po. Walang problema Yan sa'yo. po yung na-address namin Na problem. 2 years ago. Yan din yung pinag-problema ng taro farmer. Ang tagal bago na solusyon. Sir, ibig sabihin maraming taro ako, sir. farmer Huwag o naman, ikaw dami lang ang ganito ka
kaganda ang farming system? Dito po kasi ang daming farmer sa Taro. Pero katulad ng mga dating Yung ano lang, yung traditional. pampalengke. Opo, traditional. Sa amin naman kasi may si Mrs. nasa DepEd yan dati. Ako naman, DepEd ka, ma'am? connected din ako. Ano ka naman, sir, Sa dati? Aeronautical Academy of the Philippines ako sa Naga. Nagturo ka rin, sir? Opo, ako yung head of training doon. Nandun pa din po siya, sir, hanggang ngayon. Until now. Kaya sir, Nakapag- lagyan din ako ng araw. memo, ilang araw na ako hindi mapasok. Tapos ako naman po, 12 years po ako sa DepEd. Tapos nag-resign po ako last Nag-resign na year. kayo. Nung lang sir, nung nagkita tayo, Oo. doon lang ako nag-resign. Parang doon ko na-realize yung Kaya na. Kaya na mag Mas- full time. okay naman talaga yung DepEd, sir. Kaso may mga times talaga na may hanapin ka na parang kulang. Parang dito ko siya, kulang sa pagkatao mo nang hindi ka Kala masyadong... ko kulang sa pera. Hindi naman. Saka ang dami kong natutunan. Nagagamit ko din po yun, yung mga natutunan ko po sa DepEd. Pero yung kasiyahan niyo po ba nga, feeling ko mas akma po kasi ako dito. So, yun. Pero mahal ko ang DepEd. Ito, ang ganda, oh. Yun, nag-innovate lang po na kami nag-innovate. Alam mo, Mattress sir, yung ano. nakita kong taro farm sa Taiwan, wala kang nakikitang lupa. Puro tubig. Puro tubig Tubig. lang. Opo. Ba't kaya? Pag ano po kasi yun, pang control ng ng damo. Ng weeds. Oo. Yun yung pinaka number 1 na talaga. Opo. Kaya lang, kami walang magagawa eh. Yung source ng tubig namin galing doon sa ilog at saka galing dito sa deep well. Wala kayong pump. Ay, ito lang, May deep pump well, po, kulang. Oo. At saka yung sa ilog, pero pag tag-init, ang bilis ng ang mag-submerge ng ng matuyo ng lupa. O kaya kami naghanap talaga kami doon sa lugar na sufficient yung yung tubig. Kaya kung Baka makita nyo kailangan dito, parang lumalabas na wala kami magawa. Nandito yung lupa na umpisa. Hindi mo farm I see. lang. So, parang more on demo farm na Yan, to. opo. So, yung farm na talagang Sa labas. production, Opo, sa labas. yung 6 hectares na sa labas. Nasa Opo, labas na iba-ibang kasama na areas po. Mas maganda yan. Mas maganda po yun. Inaabot Makikita doon ng- natin yan. Medyo pa sir malayo. Okay lang. Oo, pwede. Oo, mas Diyan sa malayo part pa na yan. Maynila Opo. nakarating ka. Pwede nating ikutan yan. Ganda, oh. Diyan po sa labas, yung kinukuha mas matataas yung nila. Ang mas gabi. mataas yung gabi. Picture? Ito maganda to, oh, background. Picture mo na. Sir, picture tayo. Ma'am, Opo. ma'am, saan mo? Kunwari nagkakwentuhan tayo. Kunwari nagbibilang tayo ng kita. Okay na sir yung okay na yung taro, okay na yung kita. Okay na. Malalaman ni Mrs. Oo, hindi ko alam, sir. Hindi sinasabi joke. So yung kinukuha niya na tons, ilang tons ang kinukuha ng buyer niya? Ang laki po. Kung ilan yung ma-produce namin dito, lahat Kunin niya yun. lahat? Oo. Open yung market natin. O last January, December, halos pumasok ng nasa 12 tons. Wala kami Bigay. hindi namin Kulang. oo. Pero hindi naman kami nagko-commit na kung ilan Ibigay yung lahat maibigay. Opo, kung ilan yung maibigay. Paano po sila ang daming buyer. Kung sino yung mauna, lead time namin 2 weeks. Good problem. Good problem Opo, po. Good problem. Actually po, nakipag-collaborate na po kami sa LSA sa Bicol Region para po matulungan po kami sa production. And paunti-unti na din po silang nagtatanim po noon, sir. Sana this year meron na tayo production ng taro talaga po para hindi na magkulang ng supply. Sabi po po kasi yan? nila mas maganda daw po ang taro ng Bicol, gabi ng Bicol. Pag po talaga, paglaing, Bicol. Bicol talaga. Opo. Gusto din po talaga namin yun kumbaga, po sa lahat na pagkalaing galing po yun ng Bicol. Kaya lang, pag tinignan mo sa sa data, siyempre nag-survey sila Halimbawa, nagpadala kami ng raw mat sa Pampanga, sa Tarlac, sa Manila. Pag kumuha sila ng certificate, hindi naman galing ng Bicol, lalabas galing dun sa kanila.
Kaya yung makikita nyo pong data, yun lang yung halimbawa, pag nagpatulpak sa amin, kami yung nag-repack gamit yung label nila. Dahil hindi naman po gamit yung hindi rebranding, hindi po kasi gamit lahat yung namin, yung pangalan namin, yung address. Yung ibang nyo. Opo. Karamihan po talaga, sila yung brand nila. Yung sa amin lang, nakapasok kami Amazon, pero na yung kundi na yun. Wow. Shopee. Ay, hindi po. Meron pa kaming may kumukuha sa amin. Sila yung nag-Shopee. Opo, sila po nagdi-distribute. Magsa-Shopee na agribusiness. Isama natin ang taro. So, kumbaga yung market, Ano pa po? Kayo na talaga yung leading, sir. Dito po sa Ikaw talaga yung number one. Pag sinabing taro, number one kayo. Sabi ko nila. Oo. Saka wala pa pong Yung sabi ko nga, wala pa akong nakitang taro farm. Ang dami ko nang inikot. Nakakita ko ng mga research. Yun nga sa Visca, yung Visayas State U. Pero wala akong nakita. Ay, hindi po. Sa Luzon po. Sa Manila. Ito po yung ginawa naming nag-apply po kasi kami sa sa TESDA, yung OAP. Kaya ito yung unang training hall namin. Ito po yung yung processing namin. Walang processing ngayon? No. Na po. Walang processing ngayon? Wala po. Naka lang tapos yung kapatid ko yung nag-sort. Sana mapakita natin yon. Ito yung truck ninyo, pan-deliver? Pan-deliver namin. Wow, kaya lang, puno yan? Po, opo. Ngayon po, yung mas maganda kasi kausap yung mga yung mga volume buyer dahil isang bagsakan lang. Oo. Ngayon pag sa palengke, o kaya 10% lang nung local market yung kinikater namin, 90% lahat yung export. Export lahat. Opo. Yung iba hindi ko pa nakita. Yung mga buyers? Oo, hindi ko nakita. Taga saan yung mga buyers? May Tarlac kami, may Pampanga, may Manila. Yun. Yun yung namin, mga regular. Pero pinapaano nila sa brand nila? Opo. Oo. Yun. Ito yung dryer, mechanical. Kami rin lang magkakapatid yung tatlo kami magkapatid na lalaki. Pag may gagawin kami, usap-usap kami tatlo. So hanggang yan po yung Kaya, ano ba ang dinadry yung dahon? Opo. Yung tangkay? Ay, hindi po. Wala kaming yun. Hinahayaan lang namin yung pag-harvest, yung yung bunot lang yung dahon. Iwan yung tangkay. After may iwan doon sa puno? Opo. 15 days, within 15 days, mabubulok na naman yun. Fertilizer na din siya. Pero yung dahon, lahat lang dahon, inuubos po yun maliban doon sa niya. Yung unang, yung pinakatalbos. nasa gitna? Oo. Pero makita mo, kinaumagahan, may bumukas na naman. Hanggang sa magantay tayo ng 15 days, harvest na naman. So every 15 days ang harvest? Yung harvest. Tingnan natin, sir. Na po yan? Yun yung kaahon lang. Kailan naaahon to? Kahapon. Dahil sa taas yan eh. Dahil so nasa taas yung drying? Drying ng pag mainit yung panahon. Pero pag kalahating araw, biglang nagkulimlim. Po namin yung binababa namin. Dami Kaya lahat pong bubong sa amin, lahat na bubong sa amin ganito. Dito po namin dinadry. Andito yung dahon. Opo. Kailan ho na-harvest ito? Kahapon po. Kahapon lang? Na-process kanina. Na-shred to kanina. Nakalatag na ngayon. Sayang hindi namin nakita. Aga po kasi. Dapat kasi umagang-umaga nakalatag na. Dahil yung init. Pero hinahabol yung init. Opo. Pero pag maulan, wala po dito. Lahat yan dun sa dryer. Ipapasok sa dryer yan. na. Oo, ilo-load. Wow. Ito po, gagawin din namin na bed para dagdag dun sa dryer capacity. Yan. Dito kasi nasa 800. Pag kinapalan namin sa tonelada, pero yung quality medyo hindi na green masyado. Kaya magdadagdag kami ng another bed dito sa taas. So ilang araw pong idadry dito to? Pag pag local po, kahit maghapon, okay lang. Pero pag export,
kailangan ma-retain yung 11 to 14% na moisture content. So mas mabilis, mas dry Alin po? yung export. Hindi, mas matagal. Mas matagal. Opo. Dahil pag po mamayang hapon, crispy na yan. Pero pag yung ito, meron pa rin natitira sa loob. Kaya kailangan i-cool mo muna siya, patapos ulitin mo kinabukasan ulit. Siguro mga 4 hours Okay. para tuyong-tuyo siya. Diyan nag-uumpisa yung yung mold, yung amag. Ito matagal ito. Pagdala pa lang dun sa almost ilang buwan, 4 months, bago makarating dun sa Sa destination niya. destination nila. Sige, sir. Okay. Pag tanghali po at saka kumulimlim, yan, hulog dito lahat yung dahon. Para tuloy-tuloy yung pag-dry niya. Pag hindi mo yan So, ito po yung drying, no? Opo. Pag hindi mo yan tinuloy-tuloy, wala, reject na po yan. Tingnan natin, sir, itong mga to. So, ready for ano na to? For sorting, Susort pa to. isosort pa po yan. Pagka-sort, diretso na doon sa packaging. Hindi po. Kung bulk, yun na, tuloy na delivery. Pero kung kung kami yung magtutulpak, another sorting na naman sa taas. Mamaya po, akit tayo. So, may makikita tayo na Meron. tooling. Ito po, halos cooling na rin yan eh. Doon na namin iniimbak. Yung taga-sort namin, yung kapatid ko rin lang. O kaya maaga yun. Yan po yung na-sort ngayong umaga. Na-sort na to. Opo, ito yung nandyan po, itatalian na lang. Ito po yung pan-sort, yung sorter namin. Para mahiwalay yung mahiwalay yung maliliit. Yan, ganyan po yan. Patapos, tuloy na po. Tuloy na dito sa bag. Yun na po yun. So, yung maliliit, nalalaglag na sa ilalim. Opo, sa ilalim. Mabilis din pala yung pag-sort. Opo. Pag po, yan, ipe-press. Mas gusto kasi ni buyer na marami yung laman. Dahil yung shipping fee, mas nakakamura. Yan. Pupunuin po yan, yun na yun. Yung shredding po, bago ibilad, dito po siya. I-shred naman. Opo. O, dito po yung shredding. Yung bagong harvest. Opo, yung bagong harvest. Pag i-deliver, nag-pick up kami doon sa malayo. Pag dumating dito ng gabi, hindi agad namin yan ipaprocess. Ipaprocess yan umagang kinabukasan. So, nilalagay na namin doon sa cage para hindi siya maluto. Ang bilis mo kasi maluto nito. Halimbawa, nasa sako, hindi mo siya ginalaw. Ano siya? Pag binuksan mo yan, ang init. Mabilis po siya maluto. Malusaw. Parang Dahil pag umiinit, ilalagay dito. Yan. Yung So, mga anong dahon. oras po nang dadatingan yung mga dahon? Gabi po. Anong oras po yun? Depende sa schedule. Ang harvest kasi nito, every 2 weeks. Oo. Every 15 15 days. days. Opo. Yung nandito, yung galing doon sa kabila. Yung may mga malalapit dito na nagtanim na din na paunti-unti. Yan, dito dinadala. O kaya yung nasa taas, yun yung katatapos lang mag-harvest ng iba. May nakaschedule naman, Sabado.
Itong Sabado. Opo, bukas meron darating. Bukas ng umaga. Minsan kasi merong farmer na nag-harvest sila gabi. Ma'am, snack muna po tayo. Oh. Huh. Ito yung sikat na pansit ba to? Ito, kami rin lang yung gumawa. Yung kapatid kong isa, yung sinundan ko. Ano pa yung nasa taas naman nito? Opisina po. Opisina. Yung nandun sa baba, yung office nung sa TESDA. Ito naman po yung office namin sa farm. Yung opportunity ng ubi powder dumating. Ubi powder, meron ka rin? Meron po. Hindi, ito, igagawin naming processing ng ubi powder. Yung sa likod nung, yan. Ang laki na ng negosyo nyo? Ano po ito? Yung ano talaga, taro. At tapos ubi powder. Tanglad. Tanglad. Opo. Kumikita talaga yung farm. Dapat po yan po yung ano namin. Di ba karamihan po libawa, nasa may trabaho, nag-retire. Yung buong pera niya, i-invest din sa farm. Okay yon sa una dahil mapera pa eh. Pero mga ilang buwan, pag naubos, pag naubos, hindi na masustain. O instead na mag-enjoy ka, namumroblema stress ka. Stress na. Kumbaga, may pera, galing dun sa labas na income, i-invest dun sa farm. Pero dapat kako yung farm, dapat sustainable. Dun mismo kinukuha yung lahat ng gastos. Tama po. Kaya ito po, ito, dati na kasi dryer, lahat naman to galing sa galing lahat sa gabi, sa taro. Unti-unti lang po yung hindi naman, wala naman talaga sa plano. Ano na lang. Galing. Malaki palang export ng Pilipinas ng gabi. Opo, ang laki po nung Sana po kasi may pumunta dito yung sa taga Malaysia, yung sa research nila. Collaboration with UPLB. So yun po, wala sa kanilang walang dahon. Puro lang yung laman. Kaya alam ko po yun ng Mardi, yung sa Malaysian research nila. Development. Mamaya, maunahan na naman tayo. Mamaya, mas magagaling na naman sila. Ano po ito? Baduya sa amin, yung saging na Pero sa amin, sinapot. namin siya sa ang tawag Diyan sa Bicol Express. Sa Bagoong. Hinahalo? Opo. Para? Ito po, sa para malasa. Dito? Opo, itong Bicol okay. Express. Ito po yung pampalasa. Opo. So tapos na pala yung mga trabaho itong oras na ganito? Mamayang hapon na naman po. Pero may nag-harvest doon. May nag-harvest ngayon, doon sa baba. Pansit ba to? Tignan po kayo. Sige po. Ang pansit ba to? Bicol. Opo. Kaya pansit bato dahil yung municipality na Bato yung Ang dami na rin nilang gumagawa ng ng pansit bato. Sa Manila, pag linuluwas po doon, laing, ito yung kasama, bato, na galing talaga dito sa Kamsur. Ma'am Raquel, hindi mo na kailangan mag-exhibit. Nadama ng kliyente Sir, yung parang kailangan din po namin magpakita. Kailangan din po namin ng collab with different agencies. Actually, sila po ang nag-assist sa amin talaga dyan. Yung target namin ngayon, sir, sana makalabas din po kami ng bansa para ma-cater din natin yung leaves na kinukonsume din natin. Kasi alam ko po sa ibang bansa, corn, yung kinukonsume nila. Kain po. Masarap pag linagay mo ng Bicol Express. Yun po, Bicol Express. At
Ito pala ang Bicol Express. Matagal na nanonood ng agribusiness. Matagal na kayo nanonood. Matagal na po. Hindi pa kami magkakalala ni ma'am. Ay, hindi pa po. Oo. Pag-umpisa namin 2016. Yun. Ang sarap ng Bicol Express. Pero ang ganda sa agriculture. Hindi naman talaga problema, sabi nila, market yung problema. Pagkausap mo yung market, problema nila, supply. Supply. Hindi yung hindi magtugma. Kaya lang dapat, doon ka sa volume. Para kumita. Opo. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.